ang kaaway ay makahasik, ang nanalig ay manalapit sa likod ng mga ulam. Ang Diyos nagbabalik, ang bagong langit at bagong lupa, bumababa na buhat sa Ama. Ang gabi ay mawawala na pagsapit ng umaga, at ang putong ng buhay sa ating ibibigay. Isang malakas na tinig ating maririnig, mga luha at sigaw kasabay ng pagyanig. Kasalanan ay lilitisin, ang nanatili ay babaguhin. Ang mga anak ng Diyos Kanyang babawiin. Ang bagong langit at bagong lupa, bumababa na buhat sa Ama. Ang gabi ay mawawala na pagsapit ng umaga, at ang putong ng buhay sa atin ibibigay. Ang nasusulat ay malapit na. Gumising ka, bumangon ka, salubungin natin siya. Ang bagong langit at bagong lupa, bumababa na buhat sa Ama. Ang gabi ay mawawala na pagsapit ng umaga, at ang putong ng buhay sa atin ibibigay. Ang bagong langit at bagong lupa, bumababa na buhat sa Ama. Ang gabi ay mawawala na pagsapit ng umaga, at ang putong ng buhay sa atin ibibigay. At ang putong ng buhay sa atin ibibigay. Sa muli mga kapatid, isang magpalang sabat ulit at magandang tanghali sa ating lahat. Yan po, may isang kabataan na umidad lamang siya ng 9 years old. Yung isang kabataan ito ay grabe kasugapa na sa lahat ng uri ng kasamaan sa sanglibutan. Ano? Siya po ay matindi ng uminom, 9 years old pa lamang siya. At hindi lang po yun ang kanyang gawain, marami pang iba. Yung kabataan ito ang pumatuloy sa mahabang panahon na kanyang gawain. And dumating sa isang punto, siya po ay tinawagan ng Panginoon para maging isang sakristan. No? Habang siya po ay naging isang sakristan, ay hindi po siya naging masaya sa kanyang paglilingkod bilang isang sakristan. Habang lumipas ang panahon, patuloy pa rin gumagawa yung kabataan ito na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon at hindi naayon sa Biblia. Hindi siya po muli ay tinawagan ng Panginoon at siya po ay nakatayo sa inyong harapan sa oras na ito. Mga kapatid, so purihin ng Panginoon, siya po ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Bago po tayo magpatuloy, bibigyan ko po kayo ng isang napakagandang kwento. Ayaw ko alam na ninyo o ngayon nyo palang malalaman. Yan. So habang ang dalawang linalang na ito, dalawang klaseng taong ito, dalawang ito ay nag-uusap. Habang sila ay nag-uusap, si Satanas at siya ang Panginoon. No? So habang sila nag-uusap dalawa ay sabi ni Satanas, alam mo ang lahat ng taong naririto ay akin. Sabi niya.
So, ang Panginoon ay tutol, sabi ng Panginoon, ako'y hindi naniniwala sa iyo. Ang lahat ng taong yan ay sa iyo, sabi ng ganyan. Sige, sabi ng ganyan. Ipapakita ko sa iyo, sabi ng ganyan. Ipapakita ko sa iyo, sabi niya, Jesus, sabi ng ganyan. Sumunod ka sa akin at iyong makikita na lahat ng tao ay akin, sabi ng ganyan. At sa madaling salita, pumunta sila sa sayawan. Sabi niya, nakikita mo lahat na yan, akin yan, sabi ng ganyan. So, nalungkot ang Panginoon ngayon. And then sabi niya, hindi lang niya nagtatapos dyan. Tara, sumama ka pa sa akin, sabi ng ganyan. At lumakad sila, habang sila'y naglakad, pumunta sila sa sabungan, at pinakita niya ulit ang mga tao, sabi niya. Nakikita mo yung mga tao yan, lahat yan ay akin yan, sabi ng ganyan. Nalungkot tuloy ang Panginoon, sabi ng Panginoon. Sige, sabi ng ganyan. Para naman ako'y manalo, dadalhin kita ngayon sa simbahan, sabi ng yan. Pumunta sila sa simbahan, sabi ng Panginoon. Lahat ng taong yan, akin yan, sabi ng Panginoon, sabi niya. Sabi ni Satanas, hindi ka sigurado, nakita mo yung mga natulog na yan, akin yan. So, ngayon tanghali mga kapatid, huwag po tayong matutulog sapagkat sabi ni Satanas, ang natutulog ay sa kanya rin, no? So, tumitingin ako ng oras, ay wala po ako nakikita ng oras. Ibig sabihin, huwag po sawa ito, no? Ang aking pagsasalita sapagkat minsan lang naman ako napunta dito at huwag po sawa talaga ito. So, ang ating baksa ay wala nang balikan pa. No? Sa English po niyan ay no turning back. Yan pala, pinapasalamatan ko, Elder, sa pag-invite niyo sa akin dito na hindi ko talaga sukat akalain na makapagsalita ako ngayon tanghali dito sa inyong harapan. No? Pero purihin ang Panginoon sapagkat may isang tao na nagpunta sa akin na nakapagsalita sa inyong harapan. So, yun po. At ako po ay habang sinearch ko po sa Google ang inyong lugar, naalala ko ang lugar namin sa pinanggalingan ko. No? So, sabi ko, isa sa mga iglesia na aming pinaglilingkuran ay ganito rin, no? Sabi ko ng ganun. At parang bumalik sa akin yung mga pangyayari na doon ako sa lugar namin. At yun pa rin, sabi ko, amen pa rin. At ang Panginoon ay mahal ang bawat isa sa atin, no? Yan, sabi dyan, wala nang balikan pa, no? Yan, ito po isa sa mga kaganapan ng ating isa sa mga paglilingkod. Sino sa inyo yung mga bagong binyagan nandito? Itong mensahe ito ay para po sa inyo sa mga bagong binyagan. At hindi lang naman sa inyo, pati na rin sa mga kapatiran na rin ito, no? Yan, isa po yan sila sa ating mga pinaglilingkuran. And then yan, kung nakikita nyo sila ay isa sa mga kaibigan natin na sa ngayon ay sila po yung nagdimintor sa atin, no? So, yan, makikita nyo mga taong yan. So, yun ang balik na lingkod nyo sa ating Kristo, yung sa bandang lingkod na yun. Yan. So, ito nga pala, isa sa mga, sabi pa sa Mateo 24, talatang 14, ipangalat yung aking ebanghelyo at kung makarating sa buong mundo, at kung matapos na, ay ako'y muling babalik. So, pinapakilala ko sila sa inyo, isa po yan sa ating mga broadcaster o mga radio media ministry po, no? Sila po yan, at isa po yan ang inyong mahit na lingkod kay Kristo, kasama rin po dyan sa mga logo yan, no? Patuloy tayo. Yan, sabi doon, no turning back o wala nang balikan pa. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan na ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makapunta sa parurungan? Naniniwala po ba yun? May isang kwento sa Biblia at hindi lang isa. Mayroon pang dalawa o mahigit pa. Pero ibibigay ko lang yung mayroong salita na ang hindi daw marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makapunta sa parurungan. Alam niyo po ba anong klaseng ugali ito? O anong klaseng o sinong tao ito? Siya po ay si Mrs. Lot, no? Sabi ng Panginoon, wala nang titingin pa pabalik, no? Sabi niya, wala nang lilingon pa. Ngunit, habang tumatakbo sila dahil yung Sodom at Gomora ay sinusunod na, siya po ay lumingon. At siya po ay ano nangyari? Nagiging haliging asin. Kaya minsan, hindi talaga mainam yung lumingon pa sa ating pinanggalingan, no? Kung dati tayong matigas ang ulo, ay pagpatuloy na tayo kung makilala na natin ang ating Panginoong Hesus, no? Kaya, mga kapatid, ngayong tanghali, sinasabi ko sa inyo, no? Kung ano yung dating pinanggalingan natin, ay gawin na lang natin yung expression niya para tayo magpatuloy sa paglingkod sa ating Panginoon, no? Ano pa lang po? Sabi dyan, huwag kang tumingin sa kapwa mo, tumingin ka kay Kristo. Totoo po ba? Na pag tayo tumingin sa ating kapwa, marami tayong makikita. Ngunit kung tayo tumingin kay Kristo, sigurado buhay natin, langit ang tungo, no? Kaya mga kapatid,
tandaan natin, pag lagi lang tayo sa kapwa natin tumingin, wala tayong makikita. Matinod yan. Sapagkat walang may dudulot na maganda yan sa atin. Pero kung sa Panginoon, 100% tayo po'y magtatagumpay. Ano ba daw po? Sabi ko dyan, huwag kang tumingin sa bagyo ng buhay, tumingin ka sa pagdila ng bagyo ng buhay mo. Totoo, di ba? Kasi kung ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kung yan ang magiging dahilan para sa ating buhay, tayo po hihina sa ating pananampalataya. No? Pero kung tayo po ay tumingin sa tagapagdila ng bagyo ng buhay natin, tayo po ay maging matagumpay. No? So, napakaganda mga kapatid na pag ating binubuli-bulayan, minsan niya, nung panahon na galing ako ng Palawan, nung Laguna, kasi talagang pangarap ko talaga dati maging pastor. There, sabi ko na ganyan. Gusto ko talaga maging pastor. At isa sa mga school na gusto kong aralan, EBC, kasi di pagka-Bisaya ko, kaya EBC tayo yan. Kasi pagdating talaga sa pawakilipagpagpakan talaga, kasi nakita ko doon sa amin, mga pastor doon galing EBC, talaga ang gagaling. Talagang sabi ko, grabe, sabi ko ng gano'n. So, sabi ko, gusto ko marating doon, sabi ko ng gano'n. Gusto ko mag-aral doon sa lugar na yun. Lumipas ang panahon. Abay, doon ako tumingin sa bagyo ng buhay. Ako yung na-backslide. Sabi ko na gano'n, dito talaga. Talagang backslide talaga ako. Pag tinatawagan ako ng kapatid ko, kasi ang kapatid ko sumunod sa akin ay Adventist na rin. Sa pamilya kasi namin, ako yung una naging Adventist hanggang lahat sila ay sumunod na lang. So, tinawagan niya ako, tol, ganyan, bakit yan nagagay, babae ko siya. Sabi ko na dinidibati ko na ngayon, sabi ko na ganyan, sabi ko na ganyan. Hindi na maganda, sabi ko na sinasabi ko sa kanya. Hindi, sobrang napagmahal ang Panginoon sa akin. Binigay niya ako ng isang karamdaman na siya nagpupaw sa akin na nagbalik ako ulit. Hindi, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Kasi habang ako'y nagbabalik loob, yung pinakita ko ng mga picture na yun kanina, pinakilala sa akin ng Panginoon yun. And then, sila po yung nagtutulak sa akin yun kung paano tayo, paano inyong maliit na lingkod ay magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon. No? Ang nga pala mga kapatid, mayroon din po pala ako dito para sa inyo kung gusto nyo maging sa pagdating sa pagbabible study, kung gusto niyo mag-abil ng ganito, hindi ko ang pinaka-abil ay meron tayong mga librong ganito. Napakaganda siya mga kapatid. Pagdating sa Bible study, sa pangaral, ito po. Andito po yung lahat ng mga turo o doktrina natin sa dalawang sulat na ito. No? Yan, maganda po ito siya. Yung dalawang sulat ito. Yan. So, yun po, dahil po tayo. Yan, sabi pa nga dyan sa Romans 16 verse 7, sabi niya ngayon, isinusumamo ko sa inyo, mga kapatid, sabi niya, tandaan ninyo na ang lumilikha ng mga pagkakabahagi-bahagi, sabi ng ganyan, ay katitipuran sa laban, sa mga aral na inyong natututunan, lumayo kayo sa kanila. No, sabi yan, minsan po mga kapatid ay may mga talagang dumarating sa punto sa ating church yan, no, na may mga ganong mga pangyayari. So, lumayo tayo sa kanila. Pinatayuhan tayo ng Panginoon, lumayo tayo sa kanila. Sapagkat walang maibubuting bunga sa bawat isa sa atin yan. Kaya ang sabi, layuan natin sila. Ano pa daw po? Sabi niya, John 6 verse 66, sabi niya, dahil dito marami sa kanyang mga alagad, ang tumalikod, hindi na sumama sa kanya. So, nawa mga kapatid, hindi tayo tatalikod sa kanya, bawat isa sa atin dito sa pag-cross, gano'n pa tayong dumami. Hindi kaya pa tayo, no? Kasi sinasabi niya dito, marami sa kanyang alagad, no? So, darating ang panahon, hindi lang yung kasama ni Kristo ng mga alagad dito, mga kapatid. Tayo, alagad tayo ng ating Panginoon sa panahon ng ito. So, sana ay huwag tayong sasama sa kanya. Sa mga bagong binyagan natin, magpatuloy tayo. Magbasa tayo ng kanyang mga salita, magbasa tayo ng mga books na magpapatatag sa atin, no? Ano pa daw po, sabi dyan, kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig ba sabihin, ibig din ba ninyong umalis? Sabi nga, tinanong ng ating Panginoon, ibig din ba ninyong umalis? No? So, kung tayo ang tatanungin yung tahali, kayo rin po ba ay alis? Paano nakilala na ninyo ang tama, tunay na aral? Aalis pa po ba kayo? Kung tayo kayong tatanungin, mga kapatid, huwag nyo na itong gawin. No? Nandito na tayo sa tama, bakit pa tayo aalis? No, sabi yan, aalis pa po ba tayo? Yan. Ang sagot, sumagot sa kanya si Simon Pedro.
Panginoon, kanino po kami pupunta? Nawa, ganito po yung ating mindset, no? Pag tayo sa salon. Kung alis kami dito, alam namin ang tama ito. Saan pa kami papunta? No? So, alam natin na wala na po tayong papupuntahan pa na nagtuturo, nagsasabi, nagdalisay ng araw. Kung hindi dito lang po sa loob ng 7-day Adventist, no? Ako po, mga kapatid, sa aking talagayan, sa iba ko yan, pakipagdebate. Kasi nakipagdebate rin po ako. Pero hindi naman ako ganun ka-front sa debate po sa social media. Pero sa ibang pamaraan talaga nakipagdebate ako, no? Kung kilala nyo lang si Quintis, ay meron kami pinaka sa Quintis. Yan, so, talagang sabi ko lang ganyan, yun na eh. Pag sinaral natin yung kanilang mga doktrina, hindi po, meron din mga papasok sa Biblia, pero karamihan po ay wala po. Kasi, sabi ng Panginoon, kung ako yung inibig, ito pa rin yung aking utos. Sabi ng iba, dahil tinupos na tayo ni Kristo, huwag na tayo susunod sa utos. Supply! No, sabi ng Panginoon, sumunod kayo, sabi na, narinig ko ang pagdadyaga ng mga banal at nagsisitupan ng utos, ay, huwag nyo sundin ang utos. O, di ba? Wala. So, talagang dito natin nakita yan ang aral niya sa Seventh Day Adventist. So, mga kaibigan. Ano pa daw po? Sabi yan, manatili ka kay Jesus. No? Yan, talagang dapat talagang manatili tayo kay Jesus. No? Ang pagiging manatili kay Jesus, siya po ang dadala nila sa tagumpay. No? Kaya sa nag-aaral tayo, habang nag-aaral tayo, kung tayo'y tumigil sa ating pag-aaral, kung kagaya ko tumigil, at hindi nakapit sa akin gustong kursong pupuntahan, ay wala nangyari. No? Ganun din sa atin, kung tayo po ay titigil sa atin, so pag tumigil tayo sa ating Panginoon, ay wala rin itong sa isa ng ating buhay. No? At alam din po natin na ang panahon ay malapit na, kaya talagang magsikap po tayo. Yan. Ano pa daw po? Sabi yan, bakit nakakalungkot ang tumalikod kay Kristo? So, ito po yun. Bakit daw nakakalungkot na tumalikod kay Kristo? Dating Adventist, hindi kumakain ng baboy, hindi uminom, hindi nakipagsayawan, yung umalis na kay Kristo. So, barol na, ay kung magkamali-mali pa, baka papatay pa ng tao para sa pira. Di ba? So, kaya nakakalungkot talaga pag tayo tumalikod sa ating Panginoon. Ano ba na po? Yan, sabi niya, paano tayo magpatuloy sa Panginoon? So, kung para sa atin, paano tayo magpatuloy sa ating Panginoon? No? Maraming bagay tayo magpatuloy sa Panginoon. So, makisangkot sa gawain, lahat maraming bagay na pwede tayong magpatuloy sa ating Panginoon. Pero ano po sinasabi pa sa mga talata natin babasahin? Sabi sa aklat na Roma 1 verse 8, nakalagay dyan, galing sa pananampalataya, papunta sa pananampalataya. No? Kasi yan po ang magpapatuloy sa atin. No? Pag mananampalataya talaga tayo, kaya sabi pa nga, yung salitang tapat, alam niyo yung tapat, yung salita? Ikot-ikutin niyo man yung salitang tapat, saan niyo basahin siya ng anggulo? Tapat pa rin nakalagay, no? Ganun po yan, no? Pag tayo po ay talagang, ay pananampalataya natin ay talagang nananampalataya tayo sa ating pananampalataya, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, kung hindi ako nananampalataya sa pananampalataya nito, baka hindi niyo ako nakita ngayon tanghali, hindi ako nagsasalita dito sa inyo, hindi ako magbibigay na sa inyo ng pabalitan ng ating Panginoon. Hindi ako nakapagparating ng pangangarap sa ibang tao, ng gano'n, no? Yan, gagaya sa kwento ni Elder sa akin habang nag-share siya sa akin. Natutuwa ko sa mga testimony niya. Kung paano siya tinawag ng Panginoon at gaano kabuti ng Panginoon sa kanya. Ganon din sa bawat isa sa atin, no? Ano ba daw po? Sabi niyan, glory to glory, no? So, yan po yung mga paraan kung paano tayo maging magpapatibayin ng ating Panginoon sa ating buhay, no? Yan. Ano pa? Sabi diyan, tandaan ang struggle ay tanda ng buhay. So, ito nga mas malapit, sabi ko, siguro talaga yung struggle na ito, talaga ang struggle na. Kasi, alam niyo mga kapatid, pauwi na ako ng Palawan, no? Mayroon lang akong ticket at yung ticket din, libre pa sa akin ng kapatid ko. At ako po ay magpapagamot doon sa lugar namin. Kasi, mga herbal ba angkin, baka sabihin niyo, pagpapagamot, baka yung tawas-tawas pa, ay at indis na tayo, hindi na natin gawin yan. No? At wala yan, no? Sabi ko ng gano'n. Sabi ko,
pamasahin, sabi ko na, grabe, sabi ko na yan, sabi ko, ito yung struggle ko. Pero, purihin ng Panginoon at siya po ay magbibigay ng kabutihan para sa inyong maliit na lingkod kay Kristo. Baka tayo po ay magtapat sa Kanya, talagang bibigyan tayo niya, no? Kaya tanda natin, ang struggle ay tanda ng buhay, no? Pag hindi kayo sinusubok at hindi nakaranas sa struggle, ay, sabihin ko sa inyo, hindi kayo maging matatag. No? Kaya halimbawa man, kung ang iglesia natin ay mayroong pagtatalo-talo, tandaan mo ng buhay yan. Pero huwag rin maglala. No? Kasi hindi naman rin maganda yun. Pero pag may pagtatalo na, may pag hindi pagkaintindihan, ay kasama po yan sa part ng buhay. No? Yan. Pero pag malala na nga, sinasabi ko sa inyo, ay ayusin na. Kasi ay, hindi na part talaga ng malalim na pagkaibig mo sa ating Panginoon. Ano pala po? Sabi po dyan sa Aklat ng Mikas, ayon sa sinabi ng binasa ng ating kanina, sabi dyan, huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway, sabi ng ganyan. So sabi ng talaga pag ang kaaway talaga, sabi na, huwag talaga siya magalak para sa atin. Bakit daw? Kasi kasama natin ang Panginoon. Noon sabi yan, pagka ako'y nabuwal, sabi ng ganyan, ako'y babangon, sabi ng ganyan. So, kaya nga, nung ako'y nabuwal o ako'y nag-backslide, ako pa rin po ay nagbangon. Bakit ka mo? Sabi dyan, pagka ako'y naupo, sabi ng sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging ilaw sa aking landas. No? Yan, napakaganda ng kapatid. Ito isa sa mga magandang mensahe, ay magandang talata sa Biblia na i-apply natin sa ating buhay. No? So, yan po, sinasabi dyan na kung tayo lang po ay lumakad sa kadiliman, ang magiging ilaw ng ating buhay ay ating Panginoon. Ano pa? Sabi dyan, sa aklat ng Hebreo 12 verse 2 yata yan nakalagay dyan, 2 yan. At sabi yan, at ang pagkakasalang madaling bumitag sa atin ay tumakbo tayong may pagtitiis, tumakbong ilagay sa harap natin. No, sabi ng ganyan. So, tumakbo daw po tayo na may pagtitiis, sabi ng ganyan. Kasi ang takbuhin ay, natin ay talagang may kahirapan. Mayroon talaga tayong mga pagsubok na talagang mabibigat. Pero magtiis tayo. No? Sabi pa nga, ang magtiis hanggang sa wakas. Siya ay magtiis. Ang term na ginamit dito, ang magtiis hanggang sa wakas, siya ay magtatagumpay. Yan ang term na lagi yung ginagamit. Bakit yan mo? Kasi pagamat mahirap yung pinagdaan natin, pero pag magtiis tayo na magtiis, tayo po ay magtatagumpay. Ano pa daw po? Sabi niya sa Hebreo 12 verse 2, sabi yan, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. No? So yung pagmasdan natin siya. Bakit? Kasi siya po ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. No? Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na kagaya sinabi ko kanina, isintro natin sa ating buhay ang ating Panginoon. At talagang 100% tayo po ay magtatagumpay. Ano pa daw po? Sabi yan sa Hebreo 1 pa rin po, sabi yan, ay question po tayo. Yan po, sabi po dyan sa Philippians 1 verse 6, sabi yan, ako'y nagpatatag sa mga bagay na ito na ang nagpapasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos sa nito hanggang sa araw ni Jesucristo. No? So, pag tayo po ay magpapatuloy sa sinabihan, sa mabuting gawa na yan, no? Kasi ngayon, sa ngayong panahon ay nasa mabuting gawa na tayo. Sino sa inyo dito magsasabi na hindi sa mabuting gawa? Lahat tayo nasasabi na sa mabuting gawa na tayo. Bakit? Pag-araw ng Sabat tayo nagsisimba. Hindi tayo kumakain ng karumalduman. Sumusunod tayo sa ating mga magulang pag inutusan tayo. Ayan po ba ay masamang gawa? No. Yan po ay isang mabuting gawa. Kaya sabi diyan, pag yan po ay ating ginawa at matatapos siya at hanggang sa araw ni Kristo. No? Ano ba? Sabi diyan, ito po ang nakalagay pa dito. Siguraduhin mo hindi ka masamang damo. Sabi diyan, siguraduhin natin ngayon na hindi tayo masamang damo. Sabi diyan, pinapasiguro sa atin kung tayo po ay hindi masamang damo. Sana naman wala dito sa atin na maging masamang damo sa mga oras nito. Ano pa daw po? Sabi yan, ipanalangin mo ang mga masamang damo
Yan. So kung tayo po yung makilala masama, ipanalangin natin sila. No? Napakaganda na pinapayo sa atin ito. At ano ba, nakalagay dyan? Hindi sila ang tunay na kaaway. Diba? Napakaganda. Kasi bakit? Hindi naman talaga sila ang tunay nating kaaway. No? Yan. Ano ba? Sabi dito, sa ating malapit na pagtatapos, tumingin ka kay Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, ngayong tanghali, sinasumako ko sa inyo na tayo yung tumingin sa ating Panginoon. Kung nais nyo magtagumpay sa mga pang-araw-araw ninyong buhay at sa lahat ng aspeto ng ating buhay at din sa ating pananampalataya, at gusto nyo makatamo ng buhay na wala hanggan, tumingin tayo sa ating Panginoon Jesus. Sa muli, magandang tanghali sa ating lahat and happy Sabbath po. Amen.